ay magservisyo. Sir Laguapo! Go, go, go! Go, go, go! Ayan, binibigyan po na volunteer si Papa, si Tatay. Ayan. Pilipinas, Piñas, Pulang Luma, Uno. Palakpakan natin, Senator Guapo! Ayan. May binibigyan din siya ng tape. Wala tayong service ngayon pa. Ayan. Ayan, muli mga kabarangay, Pulang Lupa Uno. Ngayong hapon kasama po natin si Senator Rogon, ang talaga naman po umaalalay sa bawat Pilipino na siyang tunay na may malasakit pagdating sa serbisyong totoo. Ayan, dumating na ang kaibigan, siyempre ba? Ginoong Martin Andalar. Yes, Sir Martin Andalar, kasama na din natin ngayong hapon. Mga kababayan, kaway-kaway! Tayo talagang binisita tayo sa number 1 na Senator ng Pilipinas. Alright, listen down. Salamat Leo. Hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Mga kababayan, ikinagagala ko pong tawagin ang numero 1 senador ng ating bayan. Walang iba kundi si Mr. Malasakit, Senador Bongo! Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kababayan ko. Kumusta po kayo? Alam ko mahirap po masunugan. Kahapon galing po ako ng Malabon. Mahigit 1,000 individual o mahigit 400 families po ang nasunugan doon. Namigay rin po ako ng tulong sa kanila. At parati kong sinasabi sa mga nasunugan, magtulungan po tayo. May nasaktan pa rito, wala? Wala. Importante po sa akin, walang nasaktan. Importante po sa akin ang buhay at kalusugan ng bawat Pilipino. Ang gamit po, nalalaman. Ang damit, nalalaman, nabibili. Ang pera, kikitain natin pag nagsipag lang tayo. Pero yung perang kikitain na hindi po nabibili ang buhay, a lost life is a lost life forever. Importante po buhay tayo, magtulungan po tayo. Nandito po kami ngayon, ang inyong mga opisyales, para tumulong po sa inyo. Ako naman po, sa abot ng aking makakaya, tutulong po sa inyo. Kahit sa sulok ng Pilipinas, basta kaya po ng aking katawan at panahon, pupunta talaga ako. Noon pa man, may eleksyon o wala, pupunta talaga ako. Ngayon, tapos sa eleksyon, mas dapat kaya nandito kami para magservisyo sa inyo, di ba? Hindi yung panahon lang ng eleksyon pupunta sa mga lugar para mabigay ng tulong. Ito po yung panahon na makatulong sa inyo at makapag-iwan po ng konting ngiti sa panahon ng inyong pagdadalamati po. Alam ko malungkot kayo pero huwag kayong mawala ng pag-asa. Nandito po kami para bigyan kayo ng konting pag-asa po. Sa mga pasyente, kanina may dala akong cane sa inyo. At kanina may dala rin po akong wheelchair kay Manong. Sa mga pasyente na kailangan ng tulong, ilapit nyo lang kay Konsehal, kay Kapitan. Tutulong po ako sa abot ng aking makagaya. Magtulungan po tayo dahil mahalaga. Napakahalaga po sa akin ang kalusugan ng bawat Pilipino. At gusto ko po pasalamatan ng aking mga kaibigan, mga kasamahan dito po no, sa gobyerno. Dito po ang dati kong kasama noon sa administrasyon ni former President Duterte na siya po asawa ni Konsehal de April, ang aking kaibigan si Secretary Martin Andalar, palapakan po natin. Las Piñas na rin po yan. And of course, ang ating nalilito ako kay Ma'am Mel, kay Mayong April, at saka kay Councilor Aleli Aguilar. Dahil mga kaibigan ko to, para magkakamukha kasi. Kaya medyo nalito ako. And of course, ang ating masipag, number 1 Councilor po ng Las Piñas, Councilor Aleli Aguilar. Palapakan natin. Kaya kaibigan kami at malapit ako sa kanila. Asawa po niya si Secretary Martin Andalar. Bisaya rin po ito. Palapakan natin. Sino sa inyo Bisaya dito? Sos Mario Jose, pinagkaman na Bisaya na rin sa inyo. Sino ang mga Ilonggo? Hindi, mga parente ko na pinsan ko, no? Lahat ng Ilonggo, pinsan ko kasi pangalan ko Bungo, pangalan mo Ilonggo. Pero pinsan, ako po isang Batangueño na Bisaya. Bisaya po kami taga Mindanao. Sino taga Mindanao? Yun, mayong hapon sa inyo. Sa Muslim, Assalamualaikum sa inyo. Sino mga taga Visayas? Bulanon, Ilonggo, Waray. Sino Waray? Ako rin, Waray kwarta. Meron lang ako na tulong. At sa mga taga Metro Manila, Las Piñas, Ilocano, Bicolano, at
sa ibang parte ng Pilipinas, tandaan natin, Pilipino tayo, magmahalan po tayo, mahalin po natin ang ating kapwa Pilipino. Mahalan po natin itong korupsyon sa gobyerno. I am one with the Filipino people in this fight and crusade against corruption in government. Alam niyo po, pinipilit nilang inililihis ang katotohanan ngayon. Dapat po'y managot ang dapat managot. Ikulong ang mga korap, ikulong ang mga buhaya, ikulong ang mga magnanakaw. Alam niyo, meron po mga pwersa na ipinipilit nilang inililihis ang katotohanan. Ngayon, dinadamay pa kami ni former President Duterte. Alam niyo, pati yung 2007 o 2000 hanggang 2018 na mga proyekto, dinadamay nila, hindi naman, wala naman kinalaman yun sa issue ngayon. Ang issue po ngayon, itong nakawan nila sa flood control at sa mga post project, di ba? Dapat managot po yun. Katulad ko, dinadamay kami, lahat naman ng pamilya dito sa mundong ito. Meron naman tayong mga negosyo pamilya natin. Ako, may negosyo po pamilya ko, wala pa ako sa mundong ito. Ang importante po, malinis ang aking konsensya. I observe delikadesa at hindi po ako nakikialam sa mga negosyo ng aking pamilya dahil may trabaho po ako bilang senador. I observe delikadesa, hindi po ako nakikinabang sa negosyo ng pamilya ko at hindi po ako nakikialam. At hindi po ako nagbibigay ng pabor kahit kailan po. Huwag pong ilihis yung katotohanan. Tumbukin po yung may kasalanan, yung mga buhaya talaga. At sana po, yung ginamit na pondo para sa flood control, ginamit na lang sa evacuation center, wala tayo dito ngayon, di ba? Kung makakatayo sa mga evacuation center, ilang evacuation center ang pwedeng ipatayo sa mga punto ngayon. Alam nyo, batas na po itong Ligtas Pinoy Centers Act. Mandatory evacuation center. Ako po ang principal author. Batas na ito. Sana yung punto sa flood control, ginamit nila sa evacuation center. Wala kayo rito ngayon sa gym, meron kayong maayos na higaan, tuwing may nasusunugan, napabahaan. Ang pwedeng ipatayo na evacuation center, 60,000 sa buong Pilipinas. Kung ginamit mo yung punto ng flood control sa tama, meron na sana tayong 80,000 health centers at 800 na mga hospital. At ang pwedeng ipatayo nun, 300,000 na classrooms ang pwedeng mo ipatayo. Ngayon, ilang classroom lang po napapatayo, di ba? Alam nyo, 22 lang napapatayo classroom sa ngayon. Sana ginamit po yung pondo ng flood control sa tama. Ginamit po para sa mga classroom. Marami sana estudyante na kinabang sa ngayon po. Magtulungan po tayo, huwag tayong pumayag na lumukit po tayo. Huwag tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Seek the truth po, yung katotohanan tama. Mapanagot po ang dapat mapanagot sa issue ito. Mga kababayan ko, salamat po sa inyong tiwala at hindi ko sasayangin. Ang tiwala ang binigay ko po sa akin. Yung bumoto po sa akin ng 27 million, hindi ko sasayangin yung tiwala binigay niyo po sa akin. Salamat po sa inyong tiwala. Ang tatrabaho po, serbisyo, sipag, at malasakit po ang pwede kong i-alay sa bawat Pilipino po. At yan po ay patuloy kong gagawin po. Hindi po ako titigil sa pagsiservisyo sa inyo. Sa abot ng aking makakaya. Hindi ko po matiis na nakaupo sa opisina habang kayo po naghihirap na kailangan ng tulong po. Kahit na konting tulong lamang po ito at makapag-iwan po ng konting ngiti tulad ni Manang. Ito po. Masaya na po ako, Manang. Nakikita ko masaya kayo. Mga minamahal kong kababayan sa Las Piñas, mga kababayan kong Pilipino, tandaan niyo po ito. Mahal na mahal ko